Ang tunog ng pagsara ng pinto sa aking mukha, umalingaw-ngaw sa buong kalye. Isang malakas na kalabog. Iyon ang tunog ng pagtatapos. Ang pagtatapos ng pagiging isang ina sa sarili kong anak. Si Isabel, ang panganay ko, walang awa niya akong itinaboy. Ang bigat ng pinto na iyon, parang bigat ng buong mundo na bumagsak sa akin. Ang hiya, Diyos ko, ang hiya na naramdaman ko. Hindi lang dahil sa mga kapitbahay na maaaring nakakita, kundi dahil ang gumawa nito ay sarili kong dugo at laman. Ang anak na 9 na buwan kong dinala sa aking sinapupunan. Nakatayo ako roon, sa harap ng mansyon na ako mismo ang tumulong magbayad ng down payment. Nanginginig. Hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa lamig ng kanyang puso. Para sa kanya, hindi ako ang kanyang ina. Isa lang akong pulubi sa lansangan. Isang problema, isang mantsa sa kanyang perpektong buhay. Hindi pa natatapos ang aking kalbaryo. Lumakad ako patungo sa ikalawang bahay. Ang bahay ng aking anak na si Marco. Ang doktor, ang ipinagmamalaki ko. Pagbukas niya ng pinto, nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Ngunit hindi iyon gulat ng pag-aalala. Iyon ay gulat ng pagkainis. Mabilis niya akong hinila papasok at agad isinara ang pinto na para bang may itinatago siyang isang krimen. At doon, sa entrada ng sarili niyang bahay, inabutan niya ako ng pera. 3,000 piso. 3,000 piso na para bang bayad sa isang kasambahay na pinapaalis na. Itinulak niya ako palabas habang bumubulong tungkol sa kanyang reputasyon. Sinabi niya na ako ay isang abala. Pagkatapos ng lahat, ako ay isang abala. Ang ina na nagbenta ng mga alahas para lang maipambili niya ng mga librong nagkakahalaga ng libo-libo. Ngayon, tinawag niya akong isang abala, walang utang na loob. Iyan ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko habang papalayo ako. 2 anak, 2 pagtanggi, 2 saksak sa puso ng isang ina. Ang hiya, mas matindi pa sa gutom na nararamdaman ko. Sino nga ba ako? Ako si Elena Santos. Sa loob ng 35 taon, ako ang naging ilaw ng tahanan sa isang paraan na hindi nila kailanman naunawaan. Ako ang nagtayo ng isang imperyo sa industriya ng tela. Nang mamatay ang aking asawa, lahat sila ay nagsabing babagsak ako. Ngunit hindi. Nagtrabaho ako ng 18 oras sa isang araw. Tiniis ko ang lahat ng pangungutya. Nilunok ko ang lahat ng pagmamaliit at pinalago ko ang kumpanya ng 5 beses. Ginawa ko ang lahat ng iyon para kanino? Para sa kanila. Para sa aking 3 anak. Para mabigyan sila ng buhay na hindi ko naranasan. Para hindi nila maramdaman ang kumakalam na sikmura. Si Isabel, pinag-aral ko sa ibang bansa. Isang MBA na nagkakahalaga ng mahigit 7 milyong piso. Si Marco, isang elite na universidad sa Maynila. Isang kursong medisina na gumastos ako ng 12 milyong piso. Binigay ko ang lahat. Mga bahay, mga sasakyan, mga biyahe. Ang aking pitaka ay laging bukas. Ang aking telepono ay laging handang sumagot. Naging isang walking ATM ako para sa sarili kong mga anak. Ngunit habang ako ay abala sa pagiging ilaw ng tahanan at provider, hindi ko namalayan na wala na palang nakatira sa tahanang iyon. Ang mga puso nila ay lumamig na, walang pakialam. Naging abala sila sa paggastos ng perang pinaghirapan ko at ako naman nag-iisa sa tuktok ng aking tagumpay. Para sa kanila, ako ay isang permanenteng parte na lang ng kanilang buhay, isang bagay na laging nandiyan. Hanggang sa isang gabi, napagtanto ko na ako ay naging isang kasangkapan na lang, isang bagay na kapaki-pakinabang. At sa gabing iyon, nagpasya akong alamin kung ano ang mangyayari kung ang kasangkapang ito ay bigla na lang masira. Nagpanggap ako. Iyon ang aking desisyon, ang aking trump card. Umalis ako sa aking penthouse na may suot na basahan at dala-dala ang isang supot. Ngunit ang hindi nila alam ay hindi kahirapan ang dala ko.
Dala ko ang katotohanan. Ang aking lihim na yaman ay hindi ang bilyon-bilyong piso sa bangko, hindi ang mga kumpanyang nakapangalan sa akin. Ang tunay kong lihim na yaman ay ang planong ito. Ang pagsubok na ito, akala nila sila ang makapangyarihan. Akala nila sila ang may kontrol dahil sa pera na nakukuha nila sa akin. Ngunit sa larong ito, sila ang pawn. Sila ang mga tau-tauhan sa isang pagsubok na ako ang gumawa. Ang matandang babae na itinaboy nila, ang pulubi na pinandidirian nila, siya pala ang reyna sa chessboard na ito. At ang bawat pagsara ng pinto, ang bawat salitang masasakit, ay pag-usad lamang palapit sa aking tagumpay. Isang tagumpay na masakit, ngunit kailangan kong makamtan. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Gaano man ito kapait. Ang Elena Santos, nakilala nila. Ang mayamang ina ay pansamantalang nawala. Ang natira ay isang ina na naghahanap ng tunay na pagmamahal. At sa gabing iyon, handa na akong maging isang mangangaso. Ngunit nang kumatok ako sa ikatlong pinto, ang tahanan ng aking bunsong anak na si Mateo at ng kanyang asawang si Sofia na dati kong hinahamak, doon may nagbago. Binuksan nila ang kanilang pinto at binuksan din nila ang kanilang mga puso. Ang pagtanggap na ipinakita nila sa akin, ang kabutihang hindi ko inaasahan, iyon ang nagbigay sa akin ng lakas. Dahil sa kanila, alam ko na ang gagawin ko ay tama, hindi ito simpleng paghihiganti. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking dangal. Ang dangal na tinapakan ng sarili kong mga anak. Gusto nila akong maging tahimik. Gusto nila akong maglaho. Ngayon, babawiin ko hindi lang ang respeto na nawala. Babawiin ko ang aking dangal. At bibigyan ko sila ng isang leksyon. Isang leksyon na hindi nila malilimutan habang sila ay nabubuhay. Isang leksyon na ikukwento pa nila sa kanilang mga apo. Dahil ang isang ina, kapag nasaktan, ay hindi mananahimik. Hindi ako mananahimik. Ito ang simula ng pagbibigay ng hustisya. Kung kayo po ay nakakaramdam ng bigat sa aking kwento, kung naranasan nyo na bang maging estranghero sa sarili ninyong tahanan, paki-like at share po ng video na ito. At mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Kwentuhan nyo ako. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. At sabihin nyo rin po kung saan kayo nanonood. Mula ba kayo sa Luzon, Visayas o Mindanao o mga kababayan natin sa abroad? Tara po, magsama-sama tayo sa kwentong ito. Dahil ang bawat kwento, tulad ng sa akin, ay mahalaga. Hayaan ninyong ibalik ko kayo sa simula ng lahat. Sa gabi, kung kailan nabasag ang puso ko at nabuo ang isang mapait na desisyon. Nagsimula ang lahat, 3 linggo, bago ako kumatok sa kanilang mga pinto. Nasa loob ako ng aking opisina, sa ika-23 palapag ng gusaling ipinundar ko mula sa aking dugo at pawis. Sa labas ng malaking bintana, kumikinang ang mga ilaw ng buong siyudad, isang tanawin ng tagumpay, isang tanawin ng kapangyarihan. Ngunit sa gabing iyon, habang nakatingin ako sa mga numerong nasa aking harapan, ang tanging nararamdaman ko ay isang malaking kahungkagan. Ang mga numero sa papel ay hindi nagsisinungaling. Ipinapakita nito ang lahat ng perang ibinigay ko sa aking mga anak sa loob ng maraming taon. Mga allowance, mga regalo, mga emergency na hindi naman pala emergency. At habang tinititigan ko iyon, isang malamig na katotohanan ang tumampal sa akin. Nakatanggap ako ng 3 tawag sa telepono sa araw na iyon. 3 tawag mula sa 3 anak ko. Ang una ay si Isabel. Ang boses niya sa kabilang linya ay parang musika, ngunit ang tono ay laging may kasamang pangangailangan. Walang mahabang kumustahan. Walang tanong kung pagod ba ako o kung maayos lang ang kalusugan ko. Direkta sa punto. "Ma," sabi niya, "kailangan ko ng 5 milyong piso." 5 milyon. Para sa ano? Para iparemodel ang kanyang kusina. Isang kusina na mas malaki pa sa unang apartment na tinirhan namin ng kanyang ama. Sinabi niya na kailangan niya ito para makasabay sa kanyang mga amiga
sa mga kapitbahay niya, sa exclusive village na iyon. Hindi ko siya sinagot kaagad. Narinig ko ang pagkainip sa kanyang paghinga. Para sa kanya, ang paghingi ng pera ay kasing simple lang ng paghingi ng isang basong tubig. Makalipas ang isang oras, tumawag naman si Marco, ang doktor, ang anak kong lalaki, na laging seryoso. Ang boses niya ay kalmado, halos walang emosyon, parang isang siruhano na kumakausap sa pamilya ng kanyang pasyente. Ma, may magandang investment opportunity, sabi niya. Kailangan ko ng 4 na milyong piso. Isang negosyo kasama ang isang kaibigan. Isang bagay na siguradong kikita raw, sabi niya. Hindi siya nangungutang, hindi siya nakikiusap. Para sa kanya, obligasyon ko na ibigay iyon. Dahil ako ang kanyang ina, at dahil marami akong pera, at pagkatapos. Ang ikatlong tawag, si Mateo. Ang bunso ko, ang guro. Ang anak na laging laman ng pangungutya ng kanyang mga kapatid dahil sa pinili niyang propesyon. Nang makita ko ang pangalan niya sa screen ng telepono, humanda na ako. Inasahan ko na may hihingin din siya. Siguro, pambayad ng kuryente o pambili ng bagong sapatos. Ngunit nang sagutin ko, ang narinig ko ay isang boses na puno ng pag-aalala. Ma, kumusta na po kayo? Iyon ang una niyang sinabi. Napanood ko po sa balita. May parating daw na bagyo. Siguraduhin niyo pong may sapat kayong pagkain at kandila diyan, ha? Pagkatapos ng tawag na iyon, nabasag ang isang bagay sa loob ko. 2 anak na tumatawag lang kapag may kailangan. Isang anak na tumatawag para lang malaman kung ligtas ako. Ang pagkakaiba ay parang isang malakas na sampal. Ang lahat ng pagod ko, lahat ng sakripisyo, para saan? Para ba lumikha ng mga halimaw na ang tingin sa akin ay isang bangko na walang katapusan ng laman. Doon, sa gitna ng katahimikan ng aking marangyang opisina, doon, nabuo ang desisyon. Gagawa ako ng isang pagsubok. Ang huling pagsubok, maglalaho ako. Magpapanggap akong bangkarote, walang-wala, at palaboy sa lansangan. Kakatok ako sa kanilang mga pinto at hihingi ng tulong. Hindi pera, kundi kanlungan. Gusto kong makita kung sino ang magbubukas, sino ang mahihiya, sino ang makakaalala na ako ang kanilang ina, bago nila ako alalahanin bilang kanilang source ng pera. Kinausap ko ang aking pinagkakatiwalaang abogado, si Attorney Romero. Sinubukan niya akong pigilan. Elena, sabi niya, masyadong delikado iyan. Masyadong mahirap para sa isang babaeng nasa edad na 61. Ngunit buo na ang desisyon ko. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Kailangan kong makita ang kanilang mga hubad na puso nang walang anumang palamuti na kayang bilhin ng pera. Itinago ko ang aking mga alahas sa safe. Nagsuot ako ng mga lumang damit na nahanap ko sa isang ukay-ukay. Isang kupas na kulay abong coat na amoy naphthalene balls, pantalon na may mantsa, at sapatos na tuklap-tuklap na ang swelas. Dinumihan ko ang aking mga kamay ng lupa. Hindi ako nagsuklay o naghugas ng buhok sa loob ng 3 araw. Itinali ko ang aking mga gamit sa isang punit na plastic bag. Tumingin ako sa salamin at hindi ko nakilala ang babaeng nakatitig sa akin. Mukha akong isang taong grasa. Mukha akong invisible. Eksakto kung ano ang kailangan kong maging hitsura para gumana ang pagsubok na ito. Ang plano ay simple, ngunit brutal. Lalakarin ko ang kanilang mga bahay. Kakatok ako. Sasabihin kong nawala sa akin ang lahat at kailangan ko ng matutulugan. Iyon lang, at magmamasid ako sa kanilang mga reaksyon, sa kanilang mga salita, sa kanilang mga kilos. Dahil ang katotohanan, laging lumalabas kapag ang mga tao ay walang oras para mag-ensayo ng kanilang mga kasinungalingan. Ang unang gabi, iniwan ko ang aking penthouse. Iniwan ko ang init, ang malalambot na kumot, ang magandang tanawin ng syudad. Bumaba ako ng 23 palapag at lumabas sa kalye. Sinalubong ako ng lamig ng Pebrero na parang isang sampal. Wala nang atrasan. Naglakad ako ng ilang oras. Nagkapaltos ang aking mga paa.
Nasiyahan ako sa isang istasyon ng bus. Ang amoy ng ihi at desperasyon ay kumapit sa aking damit. Isang matandang babae ang nagbahagi sa akin ng isang piraso ng matigas na tinapay. 5 taon na raw siya sa lansangan. Nakalimutan na siya ng kanyang mga anak. Habang nagsasalita siya, naisip ko, Diyos ko, ito ba ang magiging kinabukasan ko kung hindi ako gagawa ng paraan? Sa 3 araw, handa na ako. Marumi, gutom, naninigas, sa ginaw, pero handa na. Handa na akong harapin ang katotohanan. Gaano man ito kasakit, ang mansyon ni Isabel ay kumikinang na parang isang hiyas sa gitna ng pinaka-eksklusibong subdibisyon sa syudad, ang mga Golden Gates. Mga hardin na ginupit na may milimetrong katumpakan, isang batong fountain sa pasukan. Kilala ko ang bawat detalye dahil ako ang nagbayad ng paunang bayad para sa property na iyon. 12 milyong piso. Kinuha ko mula sa aking personal na ipon noong ikinasal siya 7 taon na ang nakalipas. Nakatayo ako sa harap ng electronic gate. Nanginginig ang aking mga binti, hindi lang dahil sa 3 araw na pagtulog sa mga parke, kundi dahil sa gagawin ko. Pinindot ko ang intercom. Narinig ko ang ugong, tapos katahimikan. Pinindot ko ulit. Ang boses ni Isabel ay lumabas na parang metal mula sa speaker. Hindi man lang siya nagtanong kung sino. Sinabi niya lang sa isang tonong naiinip na hindi siya namimili ng kahit ano sa pinto. Sinabi ko sa kanya na ako ito, ang kanyang ina. Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan. Masyadong mahaba. Pagkatapos ay narinig ko ang pag-click ng gate na bumukas. Pero kaunti lang. Itinulak ko ang gate at naglakad sa batong daanan na ako mismo ang tumulong magdisenyo. Bawat hakbang ay isang masakit na kabalintunaan. Bumukas ang pangunahing pinto bago pa ako makarating. Lumitaw si Isabel sa pintuan, ngunit hindi siya lumabas. Nanatili siya doon, hinaharangan ang pasukan gamit ang kanyang katawan na para bang isa akong nakakainis na tindera sa kalye. Nakasuot siya ng isang salmon-colored na athletic outfit na marahil ay mas mahal pa sa kinikita ng karamihan sa isang buwan. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang mga kuko ay bagong gawa. Lahat sa kanya ay sumisigaw ng pera, kaginhawaan, kababawan. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na may isang ekspresyon na hinding-hindi ko malilimutan. Hindi ito pag-aalala. Ito ay pandidiri. Ma, sa wakas ay sinabi niya na hinihila ang salita na parang sinusunog nito ang kanyang dila. Anong ginagawa mo dito? Hindi man lang niya ito tinanong. Ipinahayag niya ito na para bang ang aking presensya ay isang abala na nangangailangan ng agarang paliwanag. Sinabi ko sa kanya ang katotohanang inihanda ko, na nawala sa akin ang lahat, na bumagsak ang kumpanya, na kinuha ng mga pinagkakautangan ang aking bahay, na 3 araw na ako sa lansangan, na kailangan ko lang ng isang lugar na matutulugan habang inaayos ko ang aking sitwasyon. Ang sarili kong anak ay nakinig sa akin nang hindi gumagalaw ni isang kalamnan sa kanyang mukha. Nang matapos akong magsalita, tumingin siya sa likuran ko, patungo sa mga kalapit na bahay. Mas nag-aalala siya kung sino ang maaaring nakakakita sa akin na nakatayo sa kanyang driveway kaysa sa kung ano ang kasasabi ko lang. Ang kilos na iyon ay tumagos sa akin na parang isang kinakalawang na kutsilyo. Ma, hindi ito magandang oras, sabi niya, na ibinababa ang kanyang boses. May importante kaming hapunan ngayong gabi, mga business partners ng asawa ko. Ano na lang ang sasabihin nila? Hindi ko kayang harapin ang ganitong klaseng sitwasyon. Ngayon, sitwasyon. Tinawag niya akong isang sitwasyon, na para bang ako ay isang problema sa tubo o isang butas sa bubong. Nagmakaawa ako at kinasusuklaman kong aminin iyon. Ngunit kailangan kong makita kung hanggang saan ang kanyang kalamigan. Sinabi ko sa kanya na isang gabi lang na matutulog ako kahit saan. Sa kwarto ng katulong, sa garahe, kahit saan. Kailangan ko lang ng isang bubong, umiling si Isabel. Ang kanyang mga diamanteng hikaw ay kumikinang sa bawat paggalaw.
Ang mga hikaw na iyon na ibinigay ko para sa kanyang huling kaarawan. 300,000 piso nakasabit sa mga tainga ng isang anak na walang lugar. Para sa kanyang ina sa kanyang bahay na may 6 na silid tulugan. Hindi ka pwedeng manatili dito, matigas niyang sabi. Makakaapekto ito sa reputasyon namin sa club. Nag-uusap ang mga kapitbahay. Alam mo naman kung paano dito. Isa pa, kung talagang may problema ka sa pera, ang huling bagay na kailangan mo ay mapaligiran ng mga taong huhusgahan ka. Para din ito sa iyo, ma. Para sa akin daw. Binalot niya ang kanyang pagtanggi sa isang patong ng pekeng pag-aalala na para bang ginagawan niya ako ng pabor sa pamamagitan ng pagsasara ng pinto sa aking mukha. Sinubukan kong humakbang pasulong. Umatras siya at isinara ang pinto hanggang sa isang siwang na lang ang natira. May mga shelter naman diyan, sabi niya. Mga charity. Sigurado akong makakahanap ka. At kapag naayos mo na ang sitwasyon mo, kapag bumuti na ang mga bagay-bagay, mag-usap tayo. Pero sa ngayon, pasensya na, hindi kita matutulungan. Sorry, hindi niya naramdaman iyon. Iyon ang pinakakakilakilabot na bagay. Ang kanyang boses ay walang bahid ng tunay na sakit. Nagmamadali lang siyang tapusin ang hindi komportableng pag-uusap na ito at bumalik sa kanyang perpektong mundo. Isabel, sabi ko, gamit ang buo niyang pangalan. Pakiusap, ako ang iyong ina. Ako ang nagpalit ng iyong mga lampin. Tinuruan kitang maglakad. Pinag-aral kita. Binayaran ko ang kasal mo. Ang bahay na ito. Lahat ng mayroon ka ay galing sa akin. Ang kanyang mukha ay tumigas at doon, nakita ko ang isang bagay na nagpatigas sa aking dugo higit pa sa anumang gabi sa lansangan. Nakita ko ang sama ng loob na para bang bawat isang bagay na ginawa ko para sa kanya ay isang utang na bumibigat sa kanya. Eksakto, ma, sabi niya, na may lason sa bawat pantig. Binigay mo ang lahat. Palagi kang nagbibigay, kumokontrol, nagdedesisyon. Ngayong wala ka nang maibigay, inaasahan mong ibabalik ko lahat sa iyo na parang isang investment. Hindi iyan ganoon. May sarili akong buhay, sariling mga responsibilidad. Hindi ko kayang pasanin ang mga pagkakamali mo sa pinansyal. At ang pinto ay nagsara. Narinig ko ang pag-ikot ng deadbolt. Ang tunog ng metal na iyon ay parang pagsasara ng kabaong ng aming relasyon magpakailanman. Nanatili ako roon, nakatingin sa solidong kahoy na pinto na ako mismo ang tumulong magbayad. Sa bintana sa gilid, nakita ko si Isabel na naglalakad pabalik sa kanyang sala. Kinuha ang kanyang telepono at nagsimulang makipag-usap sa isang tao habang tumatawa. Umalis ako sa bahay na iyon na may nararamdamang mas malala pa sa kalungkutan. Isang kahungkagan. Ang anak na pinalaki ko ay wala na. Naglakad ako ng 2 milya hanggang sa makarating ako sa lugar kung saan nakatira si Marco. Ang aking mga paa ay nagdurugo na sa loob ng sirang sapatos. Ang gutom ay nagdudulot ng panlalabo ng aking paningin sa tuwing igagalaw ko ang aking ulo ng mabilis. Ngunit nagpatuloy ako. Kailangan kong tapusin ang pagsubok na ito. Kailangan kong malaman kung lahat ba ng aking mga anak ay pare-pareho o kung may natitira pang kabutihan sa kanila. Ang bahay ni Marco ay mas moderno kaysa kay Isabel. Puro salamin at bakal, minimalist, malamig at tulad niya. Nag-doorbell ako at naghintay. Sa pagkakataong ito, walang pagkaantala. Agad na binuksan ni Marco ang pinto na para bang may inaasahan siyang delivery o kung ano. Ang kanyang ekspresyon nang makita niya ako ay tunay na pagkabigla. Ma, bulalas niya. At sa isang segundo, naisip ko na baka magiging iba siya. Anong nangyari sa'yo? Mukha siyang nag-aalala. Tiningnan ng kanyang mga mata ang aking maruruming damit, ang aking mamantikang buhok, ang punit na supot na dala ko. Humakbang siya papalapit sa akin. At akala ko ay yayakapin niya ako. Hindi. Sa halip, mabilis siyang lumingon sa magkabilang gilid ng kalye, tulad ni Isabel. Ang parehong pag-aalala sa sasabihin ng iba. Ang parehong takot na may makakita sa kanila na kasama ako. Pumasok ka. Bilis, sabi niya. Naiginigiit ako papasok. Ngunit isinara agad ang pinto sa likuran ko na para bang itinatago niya ang ebidensya ng isang krimen.
Nanatili ako sa pasukan. Hindi niya ako inanyayahang pumasok pa sa loob. Pinanatili niya ang distansya na para bang nakakahawa ang aking kahirapan. Anong nangyari? Ulit niya. Saan ka nang galing? Bakit hindi ka tumawag? Ikinuwento ko sa kanya ang parehong istorya. Pagkalugi, pagkawala ng lahat, ang lansangan, ang pangangailangan ng pansamantalang masisilungan. Nakikinig si Marco habang nakahalukip-kip. Kitang-kita ko ang pagtakbo ng kanyang utak. Nakita ko ang mga kalkulasyon na nabubuo sa likod ng kanyang mga mata. Hindi siya nag-iisip kung paano ako tutulungan. Nag-iisip siya kung paano niya ako mapapaalis sa pinakamabilis at pinakakaunting problemang paraan. Nang matapos akong magsalita, bumuntong hininga siya. Isang mahaba at pagod na buntong hininga na para bang ako ay isang mahirap na pasyente sa kanyang klinika at hindi ang kanyang ina. Ma, may reputasyon akong pinangangalagaan. Isa akong cardiovascular surgeon. Ang mga pasyente ko ay mahahalagang tao, mga politiko, mga negosyante. Kung may makakaalam na ang nanay ko ay nakatira sa lansangan, makakaapekto iyon sa aking practice. Naiintindihan mo ba? Hindi, sabi ko ng may buong katapatan. Hindi ko naiintindihan. Kinuha ni Marco ang kanyang wallet, gawa sa Italianong katad. Nakilala ko ito dahil ako ang nagregalo nito sa kanya noong kaarawan niya, 2 taon na ang nakalipas. Nagkakahalaga ito ng 50,000 piso. Kumuha siya ng ilang papel na pera. 3,000 piso. Iniabot niya ito sa akin, ngunit hindi lumalapit na para bang natatakot siyang mahawakan ako. Heto, kunin mo to, sabi niya. Pumunta ka sa isang murang hotel. Magpahinga, maligo. Kapag presentable ka na, pwede tayong mag-usap kung paano aayusin ang sitwasyon mo. Pero hindi ka pwedeng manatili dito. May mga operasyon ako bukas ng umaga. Kailangan ko ng konsentrasyon. Hindi ko kailangan ng ganitong abala. Abala, ang kanyang ina na walang tirahan ay isang abala. Hindi ko kinuha ang pera. Nakatayo lang ako roon, nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Naghahanap ng anumang bakas ng batang lalaki na dating tumatakbo sa aking mga braso kapag umuuwi ako galing sa trabaho. Ang batang nagsabi sa akin na kapag lumaki siya, bibilhan niya ako ng isang malaking bahay para hindi ko na kailanganing magtrabaho ng husto. Ang batang iyon ay namatay na pala at hindi ko man lang napansin ang kanyang libing. Marco, sabi ko, basag ang aking boses. Buong gabi akong nag-aral kasama mo para sa iyong mga medical exam. Dinalhan kita ng kape tuwing 3:00 ng madaling araw. Noong hindi mo kayang bayaran ang mga textbook na nagkakahalaga ng libo-libo, ibinenta ko ang aking mga alahas para mabili mo lang ang mga iyon. At ngayon, aabutan mo ako ng 3,000 piso at tatawagin akong isang abala? Nagtiim ang kanyang panga. Ang mga perang papel ay nakabitin pa rin sa pagitan namin na parang isang pisikal na harang. Ma, hindi ito personal. Sabi niya sa malamig na boses na marahil ay ginagamit niya para magbigay ng masamang balita sa mga pamilya ng kanyang mga pasyente. Kaya lang, sa ngayon ay wala ako sa posisyon para tulungan ka sa paraang kailangan mo. May pamilya akong sinusuportahan, sarili kong mga gastusin. Hindi ko basta-basta kayang pasanin ng isa pang tao. Isa pang tao. Iyon ako para sa kanya. Isa pang tao. Hindi ang kanyang ina. Hindi ang babaeng nagsakripisyo ng sariling mga pangarap para tustusan ang sa kanya, isa lang. Isa pang tao na nangangailangan at nakakaabala sa kanya. Kinuha ko ang 3,000 piso. Hindi dahil kailangan ko, kundi dahil gusto kong makita kung kahit ang kaawa-awang kilos na iyon ay magdudulot sa kanya ng anumang uri ng emosyon. Wala. Ang kanyang mukha ay nanatiling neutral, profesional, malayo, na para bang katatapos lang niya ng isang hindi kanais-nais, ngunit kinakailangang transaksyon. Ngayon, kailangan mo nang umalis, sabi niya, na itinuturo ang pinto. Seryoso ma, kailangan kong gumising ng maaga. Hindi ko kayang harapin ito ngayon. Kapag nag-stabilize ka na, tawagan mo ako at tingnan natin kung ano ang magagawa natin.
Pero kailangan mong maintindihan na mayroon din akong mga limitasyon. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi may diin. Ginagabayan niya ako patungo sa labasan. Literal niya akong tinutulak palabas ng kanyang buhay. Pagdating namin sa pinto, binuksan niya ito at sinenyasan akong lumabas. Muli akong sinalubong ng malamig na hangin ng gabi. Mag-iingat ka, sabi niya. At sa totoo lang dapat ay naging mas maingat ka sa iyong mga investment. Sa edad mong iyan, dapat ay secured na ang lahat. Hindi dapat nangyayari ito, sinisi niya ako. Sinasabi niya sa akin na kasalanan ko ito. Na kung nasa lansangan ako, ito ay dahil naging iresponsable ako. Ang anak na ginastusan ko ng 12 milyong piso para sa edukasyon ay binibigyan ako ng leksyon sa financial management habang pinalalayas ako sa kanyang bahay. Nagsara ang pinto. Sa pagkakataong ito, hindi ko narinig ang pag-lock dahil si Marco ay nakapasok na sa loob ng kanyang bahay bago pa man ako makababa sa hagdan ng beranda. Hindi man lang siya nag-antay para siguraduhing ligtas akong nakalayo. Basta na lang siyang nagsara at umalis. Nakatayo ako sa ilalim ng madilaw na ilaw ng lampara sa hardin. Ang 3,000 piso ay lukot na lukot sa aking kamay. Tiningnan ko ito na parang lason. Ang maruming papel na ito, ang halaga ng relasyon ko sa aking anak. 3,000 piso. Mas mababa pa marahil sa ginagastos niya sa isang ordinaryong hapunan. 2 pinto ang nagsara, 2 anak ang nawala. May natitira pa akong isa, si Mateo, ang aking bunso. Ang anak na piniling maging guro habang sinasabi ng lahat na sayang ang kanyang talino. Ang anak na nag-asawa kay Sofia, isang babaeng mula sa isang hamak na pamilya na nagtatrabaho bilang tagalinis ng opisina noong magkakilala sila. Ang anak na tinitingnan ng buong pamilya ng may awa na may halong paghamak at kailangan kong aminin ang isang bagay na ikinahihiya ko. Ako rin ay tumingin sa kanila ng may paghamak. Hindi hayagan, pero sa loob ko, noong ipakilala sa akin ni Mateo si Sofia, umasa ako ng higit pa. Ngayon, habang naglalakad ako patungo sa kanilang maliit na bahay sa isang pangkaraniwang subdibisyon, malayo sa mga mansyon ng aking 2 anak, naramdaman ko ang bigat ng sarili kong pagkukunwari. Hinusgahan ko si Sofia dahil sa kawalan ng pera. Nakita ko siyang hindi sapat at marahil alam niya iyon. Ang bahay ni na Mateo at Sofia ay isang simpleng gusali na may isang palapag. Ang pintura na kulay krema ay may mga bahaging natutuklap na. Isang maliit na hardin na may mga bulaklak na halatang inaalagaan mismo ni Sofia. Isang kahoy na bakod na kailangan ng ayusin. Lahat ay simple, mapagkumbaba at tapat. Walang electronic gate, walang intercom. Isang kahoy na pinto lamang na may simpleng doorbell. Pinindot ko ang buton at narinig kong tumunog ito sa loob ng bahay. Narinig ko ang mga yabag. Bumukas ang pinto. Lumitaw si Sofia sa aking harapan. Nakasuot siya ng isang niniting na sweater na kulay oliba na marahil ay siya mismo ang gumawa. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang simpleng ponytail. Walang kolorete, walang alahas, maliban sa kanyang singsing sa kasal, na isang manipis na pilak na banda na marahil ay mas mababa sa 5,000 piso nang bilhin nila ito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ako. Tita Elena, bulalas niya, gamit ang aking unang pangalan tulad ng lagi niyang ginagawa. Hindi niya ako tinawag na mother-in-law o ma'am. Sa simula, ikinainis ko iyon. Tila kawalan ng respeto. Ngayon, naiintindihan ko na iyon ang kanyang paraan ng pakikipag-ugnayan sa akin bilang kapantay. Diyos ko, anong nangyari sa inyo? Agad niyang sinabi. At nang hindi naghihintay ng sagot, hinawakan niya ako sa braso at hinila papasok. Ang init ng bahay ay yumakap sa akin. Amoy lutong bahay, amoy bagong saing na kanin, amoy isang tunay na tahanan. Mateo, sigaw niya papasok ng bahay. Halika, dali! Ang mama mo. Lumabas si Mateo mula sa tila kusina. Nakasuot siya ng isang simpleng kulay abong t-shirt at lumang maong. Nang makita niya ako,
Dumaan sa mukha niya ang isang bahaghari ng mga emosyon. Gulat, pag-aalala, sakit, at isang bagay na hindi ko nakita sa mga mukha ni na Isabel at Marco. Tunay na pagmamahal. Ma, sabi niya, tumatakbo papalapit sa akin. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba nila? Saan ka nang galing? Hinawakan ng kanyang mga kamay ang aking mukha, ang aking mga balikat. Sinusuri ako na parang naghahanap ng mga sugat. Wala siyang pakialam sa aking dumi. Wala siyang pakialam sa aking amoy. Ang tanging pakialam niya ay kung ayos lang ako. Si Sofia ay nawala na sa loob ng bahay. Narinig ko siyang mabilis na kumikilos, nagbubukas ng mga drawer, binubuksan ang pampainit ng tubig. Iginiya ako ni Mateo sa sofa, isang lumang muebles na may kulay kape na tela na may tahi sa isang braso. Umupo ako at naramdaman kong sa wakas ay bumigay na ang aking mga binti pagkatapos ng maraming araw ng paglalakad. Ikinuwento ko sa kanila ang istorya ulit, ang pagkalugi, ang pagkawala ng lahat, ang mga gabi sa lansangan. Nakikinig sa akin si Mateo habang nabubuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Wala siyang sinabi tungkol sa reputasyon. Hindi niya binanggit ang kanyang mga kapitbahay. Hindi niya tinanong kung paano ako napunta sa sitwasyong ito. Nakikinig lang siya ng may bukas at basag na puso. Nang matapos ako, nagkaroon ng isang mabigat na katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita si Mateo. Dito ka titira, matatag niyang sabi. Hindi ito negosasyon, ma. Ito ang bahay mo ngayon. Bumalik si Sofia na may dalang malinis na tuwalya at damit. Nagpainit po ako ng tubig para makapaligo kayo, sabi niya nang may mahinang ngiti. Wala po kaming bathtub, shower lang, pero mainit po ang tubig. Pagkatapos, kumain po kayo ng kahit ano. Mukha po kayong napakapayat. Pero wala kayong espasyo, mahina akong protesta. Bagaman ang puso ko ay sumasabog na sa isang emosyon na hindi ko mapangalanan. Iisa lang ang kwarto ninyo. Sa sala kami matutulog, sabi ni Mateo, nang walang pag-aalinlangan. Sa kama ka, hindi natin ito pag-uusapan. Hindi, iginiit ko. Pwede akong matulog sa sala. Kailangan ninyo ng inyong privacy. Lumuhod si Sofia sa harapan ko. Ang kanyang mga matang kayumanggi ay tumingin sa akin nang may init na hindi ko karapat-dapat. Tita, mahina niyang sabi. Kayo po ang nanay ni Mateo. Pamilya po kayo. Ang pamilya ay hindi natutulog sa sofa kapag may bakanting kama. Pakiusap po, hayaan ninyo kaming gawin ito para sa inyo. Ang mga salitang iyon. Hayaan ninyo kaming gawin ito para sa inyo. Ay dumurog sa akin. Ang aking dalawang anak ay nag-alok sa akin ng pera at mga dahilan. Ang mag-asawang ito na halos walang-wala ay inialok sa akin ang lahat ng mayroon sila nang walang kondisyon o panunumbat. Naligo ako sa kanilang maliit na banyo na may mga sirang baldosa at isang tagpi-tagping kurtina sa shower. Ang mainit na tubig ay dumaloy sa aking maruming balat at hinayaan kong umiyak ako doon kung saan walang makakakita sa akin. Hindi ako umiiyak para sa mga araw sa lansangan. Umiiyak ako para sa mga taon na sinayang ko sa pagpapahalaga sa mga maling bagay. Umiyak ako dahil ang dalawa kong anak na binigyan ko ng mga kastilyo ay nagsara ng kanilang mga pinto sa akin. At ang bunso kong anak na nakatira sa hamak na bahay na ito ay binuksan ng maluwag ang sa kanya para sa akin. Paglabas ko ng banyo, naglagay si Sofia ng malinis na damit sa kama. Kanya iyon. Isang malambot na kulay abong sweatpants at isang light brown na sweatshirt. Medyo malaki sa akin, pero malinis at amoy murang fabric softener at tunay na pag-aalaga. Sa maliit na mesa sa kainan na halos hindi magkasya sa espasyo sa pagitan ng sala at kusina, isang plato ng pagkain ang naghihintay sa akin. Isang mainit na mangkok ng sinigang na gulay, mainit na kanin at isang baso ng juice. Walang magarbong putahe, walang mamahaling sangkap, ngunit inihanda ng may pagmamahal at inihain ng may dignidad. Umupo sina Mateo at Sofia kasama ko. Hindi nila ako tinitingnan nang may awa habang kumakain ako. Nag-usap sila tungkol sa mga ordinaryong bagay. Tungkol sa mga estudyante ni Mateo, kung paano ang isa sa kanila ay sa wakas ay natutong magbasa,
pagkatapos ng maraming buwan ng pagsisikap. Si Sofia naman ay nagkwento tungkol sa mga bulaklak sa hardin na nagsisimula ng sumibol sa kabila ng malamig na panahon. Itinuring nila akong isang tao, hindi isang trahedya. Para sa kanila, ako ay si Tita Elena, ang nanay ni Mateo, isang miyembro ng pamilya, hindi isang problema na kailangang solusyonan, kundi isang mahal sa buhay na kailangang alagaan. Pagkatapos ng hapunan, habang si Sofia ay nagliligpit ng mga pinggan, narinig kong sinabi ni Mateo sa kanya sa mahinang boses na sumunod sa kanya sa kusina. Akala niya ay hindi ko sila maririnig, ngunit ang manipis na pader ng bahay na iyon ay walang itinatagong lihim. Umupo ako sa sofa, nagkukunwaring nanonood sa lumang telebisyon na mayroon sila, ngunit bawat hibla ng aking pagkatao ay nakatuon sa pakikinig sa kanilang pag-uusap. Ang bawat salita ay mahalaga. Ang bawat salita ay isang piraso ng katotohanan na kailangan kong malaman. Wala tayong sapat na pera para suportahan ang 3 tao, bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ang sahod ko, halos hindi sumasapat para sa ating dalawa. Narinig ko ang bigat sa kanyang mga salita. Ang bigat ng isang mabuting anak na gustong tumulong, ngunit limitado ang kakayahan. Alam ko, sagot ni Sofia. Ang kanyang boses ay kalmado, walang bahid ng gulat. Naisip ko na iyan. Nagkaroon ng katahimikan. Pagkatapos ay narinig ko ang hindi mapagkakamalang tunog ng isang drawer na binubuksan. Pwede nating ibenta ang mga singsing, sabi ni Sofia. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang kidlat. Hindi naman natin talaga kailangan ang mga iyan. Mga simbolo lang naman. Ang pag-aasawa natin ay hindi nakadepende sa 2 piraso ng metal. Huminto ang pagtibok ng aking puso. Ang kanilang mga singsing pangkasal. Ang tanging alahas na mayroon sila. Ang mga simbolo ng kanilang pangako sa isa't isa. Para sa akin. Ibenta para sa akin. Para sa isang biyenan na sa loob ng maraming taon ay tiningnan siya ng may paghamak. Hindi, sabi ni Mateo. Ngunit ang kanyang boses ay hindi matatag. Punit. Nag-aalangan. Mahalaga sa iyo ang mga singsing na iyon, dagdag niya. Ang mahalaga ay nagmamahalan tayo. Sagot ni Sofia. At magpapatuloy tayong magmahalan. Mayroon man o walang singsing. Kailangan tayo ng nanay mo ngayon. Mas mahalaga iyon kaysa sa anumang simbolo. Bukas, pupunta ako sa sanglaan. Siguro bibigyan nila tayo ng mga 15,000 piso. Sa halagang iyon, makakabili na tayo ng pagkain para sa 1 buwan at tingnan natin kung paano tayo magpapatuloy. 15,000 piso. Iyon lang ang halaga ng kanilang mga singsing sa isang sanglaan at handa silang ibigay iyon ng walang pag-aalinlangan. Samantala, si Isabel ay may 300,000 pisong hikaw na nakasabit sa kanyang mga tainga at hindi ako pinapasok sa kanyang bahay. Si Marco ay may 50,000 pisong wallet at inabutan ako ng 3,000 na parang isang malaking tulong. Mahal kita, narinig kong sabi ni Mateo. Basag ang kanyang boses. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ko para maging karapat-dapat sa iyo. Wala, sagot ni Sofia ng may lambing. Hindi ito tungkol sa pagiging karapat-dapat. Ito ay tungkol sa pagpili na gawin ang tama. Pinalaki ka ng nanay mo. Pinag-aral ka niya. Ngayon, turno na natin para alagaan siya. Ganyan gumagana ang isang tunay na pamilya. Ipinikit ko ng mariin ang aking mga mata. Ang mga luha ay walang tigil na dumaloy sa aking mga pisngi. Ang babaeng ito na tiningnan ko ng may paghamak. Ang babaeng naglilinis ng mga opisina para makatulong sa mga gastusin dahil hindi sapat ang sahod ni Mateo bilang guro. Ang babaeng itinuring kong hindi sapat para sa aking anak. Siya ang tanging tao sa mundo na nakakaunawa sa tunay na kahulugan ng pamilya. Siya ang puso. Siya ang ilaw. Bumalik sila sa sala. Mabilis kong pinunasan ang aking mga luha at nagpanggap na nakatuon sa balita. Dinalhan ako ni Sofia ng isang niniting na kumot na kulay mustasa. Sa lola ko po ito, sabi niya habang inilalagay ito sa aking mga binti. Palagi po akong pinapainit nito. Sana po ganoon din sa inyo. Sa gabing iyon,
Sa kabila ng aking mga protesta, dinala nila ako sa silid tulugan. Ito ay isang maliit na silid na may isang double bed, isang lumang aparador, at isang tokador na may natutuklap na pintura. Ang mga sapin sa kama ay simpleng puting cotton na sa sobrang dami ng laba ay kasing lambot na ng sutla. Sa tabi ng kama, may isang larawan nila noong kasal. Si Mateo sa isang suit na halatang hiram. Si Sofia sa isang simpleng puting bestida na marahil ay nabili sa isang department store. Pareho silang nakangiti ng may kaligayahang napakadalisay na masakit tingnan. Magpahinga po kayo, ma, sabi ni Mateo. Nahinalikan ako sa noo tulad ng dati niyang ginagawa noong bata pa siya. Bukas, aalamin natin kung ano ang gagawin. Pero ngayong gabi, matulog lang po kayo ng mahimbing. Ligtas po kayo dito. Ligtas. Isang salita na matagal ko nang hindi naramdaman. Kinaumagahan, nagising ako sa amoy ng murang kape at tinapay na tostado. Bumangon ako at natagpuan si Sofia sa kusina na naghahanda ng almusal. Suot niya ang parehong sweater tulad ng kahapon. Marahil iyon lang ang mayroon siya para sa taglamig. Ang kanyang buhok ay nakatali sa parehong simpleng ponytail. Walang arte, walang maskara. Magandang umaga po, sabi niya. Ngumiti nang makita ako. Sana po nakatulog kayo ng maayos. May kape po kung gusto ninyo. Nagtimpla siya para sa akin ng isang tasa ng pinakamurang kape na marahil ay mabibili sa merkado, ngunit sa panlasa ko, ito ay parang langit. Umupo kami ng magkasama sa maliit na mesa. Maagang umalis si Mateo, papunta sa eskwela. Kailangan niyang ihanda ang kanyang silid-aralan. Tumingin sa akin si Sofia mula sa kanyang tasa. Mayroong isang bagay sa kanyang mga mata, isang tahimik na determinasyon. Tita, dahan-dahan niyang sinabi, pwede po ba akong magtanong ng isang bagay? Siyempre. Sagot ko. Bagaman nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso, hindi niyo po kailangang sagutin kung ayaw ninyo, pagpapatuloy niya. Pero may isang bagay po na hindi nagtutugma. Isang babaeng tulad ninyo, sa inyong karanasan, sa inyong talino. Paano po ninyo nawala ang lahat ng ganoon kabilis? At bakit po kayo naglakad papunta sa aming mga bahay, sa halip na humingi ng tulong sa ibang paraan? Natigilan ako. Nakatingin sa akin si Sofia, na may isang ekspresyon na hindi nag-aakusa, kundi mausisa. Naghintay siya na may sabihin ako, na ipaliwanag ang mga hindi pagkakapare-pareho na napansin ng kanyang matalas na isip. Bago pa ako makasagot, nagising si Mateo na may daing. Halatang masakit ang likod dahil sa pagtulog sa sofa. Magandang umaga, sabi niya, na hinihilot ang kanyang leeg. Napansin niya ang tensyon sa hangin. May problema ba? Tanong niya, na tumitingin sa aming dalawa. Pinalambot ni Sofia ang kanyang ekspresyon. Wala. Nag-uusap lang kami. Ngunit alam ko na alam niya, o kahit papaano ay naghihinala siya. Ang babaeng ito na minamaliit ng lahat, na naglilinis ng mga opisina at nag-aalaga ng mga bulaklak, ay may isang persepsyon na hindi kailanman na-develop ng aking mga anak na nag-aral sa mamahaling unibersidad. Kailangan kong sabihin sa inyo ang isang bagay. Nagsimula ako, ngunit ang mga salita ay bumara sa aking lalamunan. Ipinatong ni Mateo ang isang kamay sa aking balikat. Kahit ano pa iyan, ma, nandito kami. Muling nagsalita si Sofia. Ang kanyang mga salita ay malinaw at matatag. Bago po kayo magsalita ng kahit ano, gusto ko pong malaman ninyo, hindi na po mahalaga. Hindi mahalaga kung anong lihim ang itinatago ninyo. Hindi mahalaga kung anong pagsubok ang ipinapataw ninyo sa amin. Binuksan pa rin namin ang pinto para sa inyo. Inialok pa rin namin ang aming kama at gagawin namin iyon ulit. Napatingin ako sa kanya na nakabuka ang bibig. Alam mo, sa wakas ay nasabi ko, naghihinala ako. Pagtatama niya, mula pa noong dumating kayo, ang inyong paraan ng pagsasalita, ang inyong postura, ang mga maliliit na detalye na hindi magkatugma, ngunit nagpasya akong hindi iyon mahalaga. Dahil kahit na isa itong pagsubok, ang tamang sagot ay nananatiling pareho. Ang tanggapin ka, alagaan ka, at mahalin ka. Tumingin si Mateo sa amin na nalilito. Anong pinag-uusapan ninyo?
Tumingin si Sofia sa kanya ng may lambing. Ang mama mo ay hindi bangkarote, mahal. O sa tingin ko ay hindi. Sa tingin ko, isa itong pagsubok para makita kung paano tayo magre-react. Bumaling sa akin si Mateo na nanlalaki ang mga mata. Totoo ba iyon, ma? Tanong niya. Ang mga luha ay dumaloy sa aking mukha. Oo, bulong ko. Totoo. Patawarin ninyo ako. Patawarin ninyo ako. Inaasahan kong makakita ng galit. Inaasahan kong sisigawan nila ako. Inaasahan kong palalayasin nila ako nang may matuwid na galit. Ngunit sa halip, niyakap ako ni Mateo. Niyakap niya ako ng mahigpit habang umiiyak ako sa kanyang dibdib. Bakit, ma? Sa wakas ay tanong niya. Bakit ninyo ginawa ito? Dahil kailangan kong malaman. Sagot ko sa pagitan ng mga hikbi. Kailangan kong malaman kung sino ang nagmamahal sa akin bilang kanilang ina at kung sino ang nakikita lamang ako bilang isang mapagkukunan ng pera. At natuklasan ko ang mga bagay na dumurog sa aking puso. Ikinuwento ko sa kanila ang lahat. Tungkol kay Isabel na nagsara ng pinto dahil sa takot sa sasabihin ng mga kapitbahay. Tungkol kay Marco na nag-abot sa akin ng 3,000 piso. At itinulak ako palabas tungkol sa kung paano lamang silang dalawa ang tumanggap sa akin nang walang kondisyon. Nang matapos ako, sinabi ni Sofia ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Kung gayon, gumana ang pagsubok. Natuklasan ninyo ang katotohanan at may natuklasan din kami. Anong natuklasan ninyo? Tanong ko. Nagagawin namin ang tama kahit walang nakatingin, sagot niya. Na ang aming mga prinsipyo ay totoo, hindi pakitang tao. Na kami ay eksakto kung sino ang inaakala naming kami. At natuklasan din namin na kailangan mong maghilom. Ma, dagdag ni Mateo, dahil ang isang ina na kailangang subukin ang pagmamahal ng kanyang mga anak ng ganito ay sobrang nasasaktan. Tama siya. Lubos na tama. Ang orasan sa pader ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang bawat segundo ay mabigat, puno ng mga hindi nasasabing salita at nagbabantang pagbabago. Matapos ang aking pag-amin, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa maliit na sala. Hindi ito katahimikan ng galit, kundi ng pag-unawa. Tinitingnan ako ni Mateo at Sofia hindi nang may paghuhusga, kundi ng may habag. Nakita nila hindi lang ang panlilinlang, kundi ang sakit sa likod nito. Mayroon pa, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig pa rin. 9:00 ng umaga. Darating ang aking abogado na may dalang mga dokumento. Isisiwalat niya kung sino talaga ako at magkakaroon ng mga kahihinatnan para kina Isabel at Marco. Anong klaseng mga kahihinatnan? Tanong ni Mateo. Ang kanyang noo ay kumunot sa pag-aalala. Isusulat kong muli ang aking huling habilin, sagot ko. Isinara nila ang kanilang mga pinto sa akin. Isasara ko rin ang sa akin. Kayo ang magmamana ng lahat. Umatras si Mateo na parabang nasampal. Hindi, ma. Hindi ninyo pwedeng gawin iyan. Mga anak nyo rin sila. Mga anak na tumanggi sa akin noong pinakakailangan ko sila. Sagot ko. Matigas ang aking boses. Mga anak na mas pinahalagahan ang kanilang reputasyon at kaginhawahan kaysa sa aking kapakanan. Habang kayo ni Sofia ay handang ibenta ang inyong mga singsing para sa akin. Dito na sumingit si Sofia. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. Tita, naiintindihan ko po ang sakit ninyo. Naiintindihan ko ang galit ninyo. Pero ang pag-alis sa kanila ng mana ay hindi maghihilom sa kung ano ang sira. Lilikha lamang ito ng mas maraming sama ng loob, mas maraming pagkakawatak-watak. Hindi ito tungkol sa paghihiganti, katwiran ko. Bagaman sa kaibuturan ko, alam kong may bahid ng paghihiganti sa aking desisyon. Ito ay tungkol sa mga kahihinatnan, tungkol sa pagtuturo sa kanila na ang mga aksyon ay may resulta, na hindi sila maaaring mang-apak ng tao at umasang patuloy na makakatanggap ng mga gantimpala. Ang kanilang mga salita, ang kanilang kabutihan, ay unti-unting lumulusaw sa yelo sa aking puso. Ang plano ko ay simple, parusahan ang nagkasala at gantimpalaan ang mabuti. Ngunit ipinapakita nila sa akin
na ang buhay ay mas komplikado kaysa doon, na ang pamilya, kahit nasira, ay pamilya pa rin. Huwag po kayong gumawa ng anumang permanenteng desisyon ngayon, sabi ni Sofia. Hayaan ninyong dumating si Attorney Romero. Hayaan ninyong malaman ang katotohanan. Ngunit huwag ninyong isulat muli ang habilin kaagad. Bigyan ninyo ng panahon ang inyong sarili. Bigyan ninyo rin ng panahon sina Isabel at Marco. Marahil, kapag hinarap na nila ang kanilang ginawa, kapag nakita na nila ang tunay na resulta ng kanilang mga aksyon, may magbabago sa kanila. Sila, na biktima ng pangmamaliit ng kanilang mga kapatid, ay nag-aalok pa rin ng grasya. Nagpasya akong makinig sa kanila. Tinawagan ko si Attorney Romero. Attorney, pagbabago ng plano, dalhin mo ang lahat. Maliban sa mga papeles ng huling habilin, ito ay magiging isang komprontasyon, hindi isang pagbitay. Naiintindihan ko, sagot niya. Darating kami diyan sa loob ng 20 minuto. Nang eksaktong 9:09, narinig namin ang paghinto ng mga sasakyan sa labas. Sumilip ako sa bintana at nakita ko ang 2 itim na SUV. Bumaba si Attorney Romero mula sa unang sasakyan kasama ang kanyang assistant. Mula sa pangalawang sasakyan, bumaba ang 4 na lalaki mula sa security team na kasuot ng formal na suit. Ang tanawin ay kakatwa. Ang hamak na bahay na ito sa isang pangkaraniwang subdibisyon ay biglang sinalakay ng ganitong pagpapakita ng kapangyarihan at pera. Nagsimulang sumilip ang mga kapitbahay mula sa kanilang mga bintana. Ang iba ay lumabas sa kanilang mga bakuran upang makita kung ano ang nangyayari. Ako na ang nagbukas ng pinto bago pa sila makakatok. Tumingin sa akin si Attorney Romero at sa isang sandali ay hindi ako nakilala. Pagkatapos ay nanlaki ang kanyang mga mata. Diyos ko, Elena, bulong niya. Ang itsura mo. Salamat. Sagot ko ng may tuyong kabalintunaan. Hayaan mong ipakilala ko sa iyo ang tanging 2 tao na nag-alala sa aking itsura nang dumating ako sa kanilang pinto. Lumapit sina Mateo at Sofia nang may hiya. Halatang intimidated sila sa lahat ng palabas na ito. Binati sila ni Attorney Romero nang may tunay na respeto. Isang karangalan na makilala kayo, sabi niya. Marami nang naikwento sa akin si Elena tungkol sa inyo nitong mga nakaraang araw. Pumasok ang lahat. Ang maliit na sala ay napuno ng mga tao. Binuksan ni Attorney Romero ang kanyang briefcase at inilabas ang mga dokumento. Ito ang mga bank statement ng iyong mga kumpanya, sabi niya. Ipinapakita sa akin ang mga papel. Ang lahat ay tumatakbo pa rin ng perpekto. Walang pagkalugi, walang pagkawala. Lahat ay gawa-gawa lamang. Tiningnan ni Mateo ang mga numero sa mga dokumento. Lalong nanlaki ang kanyang mga mata. Ma, bulong niya. Totoo ang mga numerong ito. Totoo. Kumpirma ni Attorney Romero. Ang inyong ina ay isa sa pinakamayamang babae sa bansa at nagpanggap siyang bangkarote para subukin ang kanyang mga anak. Inilabas ni Attorney Romero ang iba pang mga dokumento. Ito ang mga talaan ng mga tawag na ginawa ko kina Isabel at Marco kaninang umaga. Sinabihan ko sila na may bagong impormasyon tungkol sa sitwasyon ng inyong ina at kailangan nilang pumunta dito ng 10:00. Pareho silang nagkumpirma na darating. Tumingin ako sa orasan. 9:40. Sa loob ng 20 minuto, darating ang aking 2 pang anak at matatagpuan nila ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Matatagpuan nila ang katotohanan at ang mga kahihinatnan ng kanilang mga pinili. Ang entablado ay nakahanda na. Ang mga huling minuto ng paghihintay ay parang walang katapusan. Umupo kami sa maliit na sala. Ang bawat isa ay abala sa sari-sariling iniisip. Si Mateo ay mukhang masama ang pakiramdam. Hindi ko yata kayang nandito kapag dumating sila, sabi niya. Hindi ko yata kayang makita ang mga mukha nila kapag nalaman nila. Kailangan mong nandito. Matatag kong sabi. Kailangan mong masaksihan ito dahil hindi lang ito tungkol sa kanila. Tungkol din ito sa iyo. Tungkol sa pagpapatunay na ang iyong paraan ng pamumuhay, ang iyong paraan ng pagmamahal ay ang tama. Tungkol sa pagpapatunay
Na hindi ka ang bigong anak na lagi nilang ipinapahiwatig. Hinawakan ni Sofia ang kanyang kamay. Nandito ako sa tabi mo, sabi niya. Kahit anong mangyari. 5:00 para mag 10:00, dumating si Isabel. Ang kanyang puting Mercedes ay kumikinang sa kalye ng mga simpleng sasakyan. Bumaba siya na nakasuot ng malalaking salaming pang-araw at isang coat na kulay krema na marahil ay mas mahal pa sa buwan ng upa ni Mateo. 2 minuto pagkatapos, dumating si Marco. Ang kanyang kulay abong BMW ay huminto sa likod ng sasakyan ni Isabel. Bumaba siya. Tinitingnan ang kanyang mamahaling relo. Halatang naiinis na kailangang naroroon. Nagkita sila sa bangketa, sa harap ng bahay ni Mateo. Nakita ko silang nag-uusap. Ikinumpas ni Isabel ang kanyang kamay, patungo sa bahay, nang may halatang paghamak. Nagkibit balikat si Marco. Pareho silang hindi masaya na naroroon. Sabay silang naglakad patungo sa pinto. Narinig ko ang kanilang mga boses, bago pa sila kumatok. Bakit naman bibisita ang abogado ni Mama dito? Tanong ni Isabel nang may halatang pandidiri. Sa bahay ni Mateo, nakakahiya. Wala akong ideya, sagot ni Marco. Pero bilisan na natin ito. May operasyon ako ng alauna. Kumatok sila sa pinto. Tumingin sa akin si Mateo na may takot sa kanyang mga mata. Tumango ako. Huminga siya ng malalim at binuksan ito. Ang ekspresyon sa mga mukha ni na Isabel at Marco nang makita nila si Mateo ay bahagyang nakatagong pagkainis. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Isabel, na para bang si Mateo ay isang nanghihimasok sa sarili niyang bahay. Dito ako nakatira, sagot ni Mateo, nanginginig ang boses. Bahay ko ito. Pumasok si Isabel nang hindi naghihintay ng paanyaya. Sumunod si Marco sa likuran niya. Tiningnan ng kanilang mga mata ang maliit na silid nang may hindi maitagong paghamak. Nakita nila si Attorney Romero sa kanyang mamahaling suit. Nakita nila ang mga security men. Nakita nila ang mga dokumento na nakakalat sa mesa. At pagkatapos, nakita nila ako. Natigilan si Isabel. Ma, bulalas niya. Anong ginagawa mo dito? Bumaling siya kay Attorney Romero. Sinabi mo sa amin na may impormasyon ka tungkol sa sitwasyon ni Mama. Hindi na nandito siya. Oh, nandito siya, sabi ni Attorney Romero sa isang tono na hindi ko pa narinig mula sa kanya. Malamig, propesyonal, nakakawasak. Tiningnan ako ni Marco mula ulo hanggang paa. Suot ko pa rin ang hiram na damit ni Sofia. Ang buhok ko ay hindi pa rin propesyonal na nakaayos. Mukha pa rin akong mahirap. Nakakuha ka ba ng pera para makapunta dito? Tanong niya sa mapanghamak na tono na marahil ay ginagamit niya sa mga pasyenteng walang pera. Hindi ko kailangan ng pera. Sagot ko. Nandito na ako. 3 araw na akong nandito. Mula noong kumatok ako sa inyong mga pinto at humingi ng masisilungan. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Nakita ko kung paano pinoproseso ng kanilang mga utak ang impormasyon, kung paano nagsimulang magkasya ang mga piraso. Kumatok ako sa pinto mo muna, Isabel, pagpapatuloy ko. Sinabi ko sa iyo na nawala sa akin ang lahat, na kailangan ko ng matutulugan. At ipinagsarhan mo ako ng pinto dahil takot ka sa sasabihin ng mga kapitbahay mo sa club. Namutla si Isabel. Hindi. Hindi ko alam na ikaw talaga iyon. Nagsimula siyang sabihin. Mukha kang pulubi. Akala ko isang uri ng scam. Ako iyon, matatag kong sabi. Ang iyong ina, marumi at desperado, at wala kang pakialam. Bumaling ako kay Marco. At ikaw, inabutan mo ako ng 3,000 piso na parang isang nakakainis na pulubi. Sinabi mo sa akin na nakakaapekto ito sa iyong reputasyon, na isa akong abala. Binuksan ni Marco ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na tunog. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging mayabang tungo sa pagiging horrified. Ngunit sina Mateo at Sofia, itinuro ko ang mag-asawang nakaupo sa sofa. Agad nilang binuksan ang kanilang pinto. Ibinigay nila sa akin ang kanilang kama, ang kanilang pagkain, ang kanilang init, nang walang tanong, nang walang pag-aalala sa sasabihin ng iba. Handa silang ibenta ang kanilang mga singsing pangkasal para tulungan ako. Sa wakas ay nakahanap ng boses si Isabel.
Ito ay isang patibong, akusa niya. Naglagay ka ng patibong para sa amin. Binigyan ko kayo ng isang pagsubok. Pagtatama ko. Isang pagsubok. Nabigo kayong pareho. Dito na sumingit si Attorney Romero. Hayaan ninyong linawin ko ang sitwasyong pinansyal ng inyong ina. Kinuha niya ang mga dokumento at inilagay sa mesa. Si Elena Santos ay hindi bangkarote. Wala siyang nawala. Ang kanyang mga kumpanya ay tumatakbo ng may record profits. Ang kanyang mga account ay buo. Ang kanyang net worth ay kasalukuyang nasa humigit kumulang 3 bilyong piso. Ang numerong iyon ay lumutang sa hangin na parang isang bomba. Napatingin sina Isabel at Marco sa mga dokumento na hindi lubos na maproseso ang kanilang nakikita. Lahat ng ito ay isang palabas. Pagpapatuloy ni Attorney Romero, nagpanggap ang inyong ina na nawala ang lahat para makita kung paano kayo magre-react, para makita kung sino ang magmamahal sa kanya nang walang pera. Napaupo si Isabel sa isang silya. Ang kanyang mukha ay puti na parang papel. Si Marco ay nanatiling nakatayo, naninigas na, parang na-shock. Ang katotohanan, ang malamig at brutal na katotohanan, ay nasa harapan na nilang lahat. At sa kanilang mga mukha, nakita ko hindi lang gulat. Nakita ko ang takot ng isang taong nakakaalam na nawala sa kanila ang lahat. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kawalan ng puso. Tumayo si Mateo mula sa sofa. Nanginginig ang kanyang boses nang magsalita siya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng mga taon ng pananahimik. Tumingin siya sa kanyang mga kapatid, hindi bilang isang bigo, kundi bilang isang taong sa wakas ay nagsasalita ng kanyang katotohanan. Tinrato ninyo ako na parang isang kabiguan sa loob ng maraming taon, sabi niya, na para bang ang pagpili kong maging guro ay isang kahihiyan sa pamilya, na para bang si Sofia ay hindi sapat dahil wala siyang pera o apelido. Tiningnan ninyo kami nang may awa, nang may paghamak. Sinubukang sumabat ni Isabel, ngunit itinaas ni Mateo ang kanyang kamay. Hindi. Ako naman ang magsasalita. Sa loob ng maraming taon, narinig ko ang inyong mga masasakit na komento. Narinig ko kayong tumawa sa aking sahod. Narinig kong ikumpara ninyo ang inyong mga bahay, ang inyong mga sasakyan, ang inyong mga buhay sa akin, na para bang mayroon akong malaking pagkukulang. Dumaloy ang mga luha sa mukha ni Mateo, ngunit lalong lumakas ang kanyang boses. At nang dumating si Mama sa aking pinto, marumi at takot, at hindi ako nag-atubili dahil ganoon niya tayo pinalaki. Ang magmahal ng walang kondisyon, ang tumulong ng walang tanong. At kayong dalawa, pareho tayong pinalaki, parehong mga magulang, parehong mga aral. Ngunit iba ang pinili ninyo. Tumayo si Sofia sa tabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit matatag. Kinamuhian ninyo ako. Alam ko iyon, dahil hindi ako sapat para sa inyong kapatid. Dahil naglilinis ako ng mga opisina at wala akong college education. Ngunit nang kailanganin ng inyong ina ng tulong, nang itakwil ninyo siya, kami ang tumanggap sa kanya at gagawin namin iyon ulit. Sa wakas ay nag-react si Isabel. Nagsimula siyang umiyak. Hindi tahimik na luha, kundi malakas at madramang mga hikbi. Patawarin mo ako, sigaw niya. Hindi ko alam. Akala ko isa siyang estranghero. Kung alam ko lang na ikaw talaga iyon, Ma. Iyan mismo ang punto. Sabi ko, matigas ang aking boses. Kinailangan kong maging isang estranghero para tratuhin mo ako ng ganoon. Ngunit ako pa rin ang iyong ina. At kung talagang naging pulubi ako, karapat-dapat pa rin ako sa mas maraming habag kaysa sa ipinakita mo. Nahanap ni Marco ang kanyang boses. Hindi ito patas. Inilagay mo kami sa isang imposibleng posisyon. Nilinlang mo kami. Inilagay ko kayo sa isang posisyon ng pagpili, pagtatama ko. Isang pagpili na naipasa ni Mateo nang hindi man lang nag-iisip. Nabigo kayo. Hindi dahil hindi ninyo alam na ako iyon. Nabigo kayo dahil ang inyong mga prinsipyo ay bulok hanggang sa kaibuturan. Nag-clear ng lalamunan si Attorney Romero. Hiniling sa akin ni Elena na dalhin ang mga dokumento
para baguhin ang kanyang huling habilin, para tuluyang alisin sa mana sina Isabel at Marco, at iwan ang lahat kina Mateo at Sofia. Tumigil sa pag-iyak si Isabel. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. "Hindi mo maaaring gawin iyan," sabi niya. "Kaya ko," sagot ko. "At buo ang intensyon kong gawin iyon." "Bakit? Bakit hindi mo ginawa?" tanong ni Marco. Na nakuha ang salitang intensyon. "Dahil sina Mateo at Sofia ang pumigil sa akin," paliwanag ko. "Sinabi nila sa akin na bigyan ko kayo ng isang pagkakataon, na ang pagpapatawad ay isang landas, hindi isang pangyayari." "Salamat," bulong ni Isabel, nakatingin kay Mateo. "Huwag mo akong pasalamatan," malamig na sabi ni Mateo. "Hahayaan ko sanang ituloy ni Mama ang pag-alis sa inyo ng mana. Si Sofia, ang babaeng hinamak ninyo, ang siyang nakiusap para sa awa." Bumaling si Isabel kay Sofia. "Patawarin mo ako," sabi niya. "Patawarin mo ako sa masamang trato ko sa iyo. Patawad sa lahat." Tiningnan siya ni Sofia ng matagal. "Hindi ka pa naniniwala sa akin ngayon." Sa wakas ay sinabi niya, "Takot ka lang na mawalan ng mana. Ngunit kapag lumipas na ang takot na iyan, kapag bumalik ka na sa iyong mansyon at sa iyong komportableng buhay, hahamakin mo ulit ako. Dahil hindi ka pa nagbabago. Takot ka lang." Ang mga salita ni Sofia ay parang mga kutsilyong may tumpak na talim. Tumingin ako sa aking 3 anak. "Ito ang mangyayari," sabi ko. "Hindi ko babaguhin ang aking habilin ngayon. Ngunit hindi ko na rin ipagpapatuloy ang pagiging personal na bangko ninyo. Tapos na ang mga allowance. Tapos na ang mga financial bailout. Kung gusto ninyo ang aking pera, kapag namatay ako, kailangan ninyong paghirapan ang isang tunay na relasyon sa akin muna." "Anong ibig sabihin niyan?" tanong ni Marco. "Ibig sabihin, family therapy," sagot ni Attorney Romero. "Ibig sabihin, tunay na pagsisikap sa inyong mga relasyon. Ibig sabihin, pagpapakita sa loob ng maraming taon, hindi araw o linggo, na tunay kayong nagbago. At kung hindi ninyo gagawin, muling isusulat ang habilin, at lahat ay mapupunta kina Mateo at Sofia." At mayroon pa akong isang bagay na kailangang sabihin. Pagpapatuloy ko, "Mateo, Sofia, lumapit kayo, pakiusap." Kinuha ko ang kanilang mga kamay. "Pinakita ninyo sa akin ang isang bagay na nakalimutan ko ng umiral. Pinakita ninyo sa akin ang tunay na pagmamahal, ang tunay na sakripisyo. At bagaman hindi ko isusulat muli ang aking habilin ngayon, may gagawin ako ngayon din." Tumingin ako kay Attorney Romero, ang package na inihanda natin. Kinuha niya ang isang makapal na sobre at iniabot kay Mateo. Sa loob ay may mga legal na dokumento at isang titulo ng lupa. Titulo ng lupa, basa niya ng malakas. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano po ito?" "Iyan ang titulo ng isang bahay," paliwanag ko. "Isang tunay na bahay na may 3 silid tulugan, 2 banyo, isang malaking hardin para makapagtanim si Sofia ng lahat ng bulaklak na gusto niya sa isang ligtas na subdibisyon malapit sa eskwelahan kung saan ka nagtatrabaho. Binili ko iyan 2 araw na ang nakalipas, noong nalaman ko kung ano ang handa ninyong gawin para sa akin." Hindi makapaniwala si Mateo. "Hindi po namin ito matatanggap. Sobra-sobra po ito. Hindi ito regalo," paglilinaw ko. "Ito ay isang pagkilala. Ito ang paraan ko ng pagsasabing, nakita ko ang ginawa ninyo. Pinahahalagahan ko ang inyong pagkatao nang higit pa sa mga university degree ng inyong mga kapatid." Umiyak ng tahimik si Sofia. "Tita," bulong niya, "hindi po namin kailangang pumasa sa anumang pagsubok. Wala po kaming inaasahang kapalit." "Alam ko," sabi ko, niyakap siya. "Kaya nga kayo ang karapat-dapat. Dahil hindi ninyo inaasahan. Dahil gagawin ninyo pa rin kahit wala." Nang sa wakas, ay umalis na ang lahat. Nang bumalik na sa katahimikan ang bahay, umupo ako sa lumang sofa kasama sina Mateo at Sofia sa aking tabi. Hinawakan ko ang kamay ni Sofia. "Patawarin mo ako sa paghusga ko sa iyo. Patawad sa lahat ng taon na pinaramdam ko sa iyong kulang ka. Ikaw pala ang eksaktong kailangan ni Mateo. Ikaw ang eksaktong kailangan ng pamilyang ito.
at naging bulag ako para makita iyon. Hinawakan ni Sofia ang aking kamay. Ang pagpapatawad po ay hindi hinihingi, tita. Ito po ay iniaalok at pinapatawad ko po kayo. Dahil naiintindihan ko. Natakot lang po kayo para sa inyong anak. Gusto ninyo ang pinakamabuti para sa kanya. Nagkamali lang po kayo sa kahulugan ng pinakamabuti. Mali ang kahulugan ko sa lahat. Nagtayo ako ng isang imperyo. Ngunit halos mawala sa akin ang tanging bagay na tunay na mahalaga. Pamilya, tunay na koneksyon, pagmamahal na walang kondisyon. Ipinatong ni Mateo ang kanyang braso sa aking mga balikat. Hindi mo ito nawala, ma. Nandito pa rin kami. At ngayon, alam mo na kung sino talaga kami. Isa iyong regalo. Tama siya. Ang kakilakilabot at kinakailangang pagsubok na ito ay nagbigay sa akin ng kalinawan. Oo, may sakit, ngunit mayroon ding kalinawan. Alam ko kung saan ako nakatayo sa bawat isa sa aking mga anak. Alam ko kung sino ang nagmamahal sa akin mayroon man o walang pera. Alam ko kung sino ang magsasakripisyo ng isang bagay na totoo para sa akin. At alam ko rin ang isang bagay pa. Ang pera na ginugol ko sa buong buhay ko para ipunin ay isang kasangkapan lamang. Wala nang iba pa. Hindi nito nabibili ang pagmamahal. Hindi nito nabibili ang katapatan. Hindi nito nabibili ang mga bagay na tunay na mahalaga. Ang mahalaga ay nakaupo sa tabi ko sa isang lumang sofa sa isang maliit na bahay. Isang guro na may katamtamang sahod at ang kanyang masipag na asawa. Sila ang mga taong mas pinahahalagahan ang mga bulaklak sa hardin kaysa sa mga diamante sa tainga. Sila ang tunay na pamilya. Nang nakatayo ako sa pinto ng hamak na bahay na iyon 3 araw na ang nakalipas, marumi at tinanggihan ng dalawa sa aking mga anak, akala ko ay nasa pinakamababa na ako. Ngunit nagkamali ako. Nakahanap ako ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng pera sa aking mga bank account. Natagpuan ko ang daan pabalik sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ang pera ay maraming nabibili, ngunit hindi nito nabibili ang mga pintong nagbubukas kapag pinakakailangan mo. Hindi nito nabibili ang mga kamay na aalalay sa iyo kapag nadapa ka. Hindi nito nabibili ang pag-ibig na tatanggap sa iyo nang walang tanong. Ang mga bagay na iyon ay mula lamang sa puso, at ang tanging mga pusong sapat ang laki para ibigay iyon sa akin ay naririto sa bahay na ito, sa sandaling ito, at iyon ay mas mahalaga pa kaysa sa 3 bilyong piso